Ito na ang mensahe ni Father Lahi sa araw na ito. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, nalantad na ngayon sa buong daigdig ang katotohanan na ikaw ang Diyos, nag-iisang hari ng sandaigdigan. Nalaman na nilang wala kang katulad at walang kapantay. Nag-iisang Diyos ng mga Diyos, ang iyong pag-ibig ay hindi mapaparam. Ikaw lamang, Iso Cristo, ang pag-asa ko. Sa araw-araw ikaw ang nasa isip ko. Mahal kita sa aking buhay, magpakailanman, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi matularan. Kahit saan ka, Jesu Cristo, sasama ako sa iyo. Paglilingkuran kita sa hirap at sa ginhawa, sapagkat ikaw ang Diyos at wala nang iba. Huwag mo akong iiwan, O Hesus Kristo, sapagkat kahit saan ay pawang kapahamakan, iligtas mo ako kahit sa anumang panahon, upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan na. Kahit saan ka, Jesu Cristo, sasama ako sa iyo. Paglilingkuran kita sa hirap man o sa ginhawa, sapagkat ikaw ang aking Diyos at wala nang iba. Huwag mo akong kalimutan, O Hesus Kristo, na ako'y nagbalik sa iyo upang paglilingkuran kita. Tanggapin mo ako dahil sa dakilang pag-ibig mo, upang ipagsigaw ako ang walang katulad na pangalan mo. Kahit saan ka, Jesu Cristo, sasama ako sa iyo. Paglilingkuran kita sa hirap man o sa ginhawa, sapagkat ikaw ang aking Diyos at wala nang iba. Sapagkat ikaw ang aking Diyos at wala nang iba. Sa matapat na pananampalataya, nagkakaroon tayo ng problema sapagkat sinusubok tayo ni Satanas. Ano man sabi ng banal na kasulatan? May paalaala po ang Biblia tungkol yan Sabi ng unang Pedro 1:6-7, ito ay dapat ninyong ikagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang mga pagsubok sa loob ng maikling panahon. Pagkat ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na mas sigit pa kaysa ginto. Pinadadaan ito sa pagsubok upang malaman ng Diyos kung talagang tapat ka. Nang sa gayon ay papupurihan
dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Mga kaibigan at mga kapatid, wala pong tao na makakaiwas sa pagsubok. Lahat ng tao dumadaan dyan. Pagkat yan ang paraan ng Diyos upang subukin kung hanggang saan ka sa pananampalatayang ito. Huwag po ninyong kalilimutan yung kasaysayan ni Job. Si Job ay binigyan ng pagsubok sa kabila ng kanyang katapatan sa pananampalataya. Lahat ng pinakamabigat na pagsubok ibinigay kay Job. Namatay ang lahat ng mga anak niya. Lahat ng ari-ari ang binawi. At pati asawa niya, iniwanan siya. Binigyan ng mabigat na karamdaman si Job. Sabi nga ng kanyang asawa, iwanan mo na. Isumpa mo na yung Diyos mong yan. Wala naman yan. Pero sabi ni Job, magpapasalamat ka lamang ba sa Diyos pag magandang binigay sa iyo? At pag masama ay hindi na? So lalong dinakila ni Job ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Sa kabila ng mabibigat na karamdaman na ibinigay sa kanya, hindi nagbago ang kanyang pananampalataya. Meron siya mga tanong, pero lahat ng kanyang mga tanong ay ipiniliwanag sa kanya ng gustong-gusto ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos hanggang sa maunawaan niya kung bakit dumating siya sa ganong kalagayan ng kanyang buhay. Subalit, nung makita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang katapatan ni Job, nung makita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang tibay ng pananampalataya ni Job, anong ginawa ng Diyos? Lahat ng binawi kay Job, ibinalik niya kay Job. Una, yung mga ari-arian, yung mga kamelyo, mga tupa, at mga kambing, lahat ng ari-arian, ibinalik kay Job, doble pa. Binigyan ulit siya ng mas magandang asawa, at mas magaganda at mababait na mga anak. Yung mga kayamanan ni Job, ibinalik lahat sa kanya. Sapagat nakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Tatandaan po ninyo, kung gaano kalaki ang inyong lungkot sa bawat problema, sa bawat karamdaman sakit, at bawat pagsubok na dumarating sa inyong buhay, ay gayon ding kalaki ang pag-ibig na kanyang ihahandog sa inyo pag nakita niya ang inyong tibay at ang inyong katapatan. At dito ay saka mo pa lamang mararamdaman ang kaaliwan at kaligayahan na walang katapusan. Opo, totoong-totoo po ito. Higit siyang magiging malapit sa atin pagkatapos ng ating kalungkutan at pagkatapos ng ating pagdadalamhati. Sabi ng awit 23:4, napakaliwanag, kahit na ang daang yun ay tumatahak sa kadiliman, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang magandang balita. Sana'y manood sa kaibuturan ng inyong puso at inyong mga kalooban magsilbing inspirasyon ng inyong buhay pagdating ng panahon. Maraming salamat po.